bukas, magandang hapon. Kami ang magpapatrol sa pagbabalita ng inklusibo at espesyal na edukasyon na tapat at totoo. Ako po si Jeneline Mauricio. At ito po si Mark Zapata, ang naglilingkod ng balita ng masa. Narito ang mga maiinit na balita ngayong hapon. Kwestiyon ni Gabriela Women's Party Representative Alden Rosas ang Department of Education para sa kawalan ng programa para sa mga learners with disabilities sa 2024 proposed budget. Hindi kakayanin ng DepEd mag-isa na tulungan ng mga learner with disability. Sa bawat lugar dahil tapos na bilang ng mga health professional, ayon kay Representative Roman Romulo. Pangulong Marcos binigyan ng tig 1 milyon at papuri ang mga Pinoy ng Paris Paralympics 2024 sa Palasyo. Pinangunahan ng DSWD Philippine Disability Convention and Expo 2024 na dinaluhan ng maraming mga taong may disabilities. At pakinggan ng pulso ng bayan ukol sa inclusive and special education. At para sa ating unang ulat, pag-question sa DepEd para sa mga programa nila sa inclusive education at special education sa 2024 budget. Ipagpapatrol ni PB Rosales. Isang mahalagang isyu ang umangat kamakailan sa Senado. Ang Department of Education o DepEd ay kwenisyon ni Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas dahil sa pagkawala ng isang budget item para sa mga learners with disability. Ayon sa mga ulat, wala sa proposed 2024 national budget ang pondo na nakalaan dati para sa mga mag-aaral na may kapansanan. Sa Senate hearing, tinanong ng DepEd kung bakit wala ang specific na pondo na ito. Ang DepEd ay nagsasabing patuloy nilang nire-repaso ang budget at programa at paglilinaw ng hindi ibig sabihin ay walang sumusuporta para sa mga learners with disability. Kasama pa rin daw ang pondo ng Special Education Program para sa general budget ng ahensya, ngunit hindi pa rin malinaw kung bakit wala ang partikular na item na ito. Ang Senado ay patuloy na nagsasagawa ng investigasyon at nag-aantay ng detalyeng paliwanag mula sa DepEd. Ito ay upang makasigurado na bawat mag-aaral na may special needs ay makakatanggap pa rin ng kinakailangang suporta at tulong. Ito si PB Resoles, nag-a-access ng balita para sa Edu Access Tonight. Karagdagang balita, nawalan daw ng budget ang gobyerno para sa special education noong nakaraang taon na nagpalutang sa kawalang saysay ng SPED law. Mag-a-access ng muli ng balita si Andre Lagunsad. Andre? Ang special education o SPED sa bansa ay nagkakaroon ng malaking issue ngayon taon. Walang budget ang gobyerno para sa special education sa 2023 na nagpapalutong ng walang saysay ang SPED law. Ang SPED law ay ipinasa noong 2009 ay layang magbibigay ng tamang suporta at pasilidad para sa mga estudyanteng may espesyal na pangangailangan. Subalit, dahil sa kakulangan ng pondo, maraming paaralan ang nahaharap sa kakulangan ng mga gamitan at guro na kailangan para sa mga estudyanteng ito. Ayon kay Senator Pia Cayetano, na isang matinding tagapagtaguyod ng SPED, ang pagkakaroon ng zero budget para sa special education ay isang malaking pagkukulang. Ipinakita nito na hindi pa rin natin binigyan sapat ng halaga ang edukasyon para sa lahat, lalo na para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Kabilang sa mga pangunahing isyu ang kakulangan sa mga espesyal na guro at materyales na makakatulong sa mga estudyante. Ayon kay Dr. Elvira Matibag, isang eksperto sa special education, ang kakulangan ng pondo ay direktang nakakaapekto sa kalidad ng edukasyon na nakakatanggap ng mga estudyante na may espesyal na pangangailangan. Ito rin ay nadudulot ng mas malaking gap sa kanilang pagkatuto kumpara sa kanilang mga kaklase. Samantala, binigyan din ni dating Education Secretary Sara Duterte ang pangangailangan ng agarang aksyon upang maiprioridad ang special education sa susunod na mga taon. Ang paglalaan ng pondo para sa SPED ay isang moral na obligasyon. Kailangan nating tiyakin ang bawat bata, anuman ang kanilang pangangailangan, ay makakatanggap ng wastong edukasyon, sabi niya. Isinusulong na umano ng Commission on Higher Education or CHED ang inclusive education sa ating bansa. Sa muling pag-access sa balita ni PB Resoles. Ang Commission on Higher Education o CHED ay aktibong nagtatrabaho para sa mas inklusibong edukasyon sa Pilipinas. Kamakailan, inanunsyo ng CHED ang kanilang plano na mapabuti ang akses at kalidad ng edukasyon para sa mga estudyanteng may special needs. Ayon kay CHED Chairperson Prospero de Vera, ang inklusibong edukasyon ay hindi naman tungkulin ng mga paaralan kundi isang responsibilidad ng buong lipunan. Sinabi niya na mahalaga ang pagkakaroon ng palisiya at programa na magbibigay na pantay na pagkakataon sa mga estudyanteng may kapansanan, hindi lamang sa basic education kundi na rin sa higher education.
Dagdag pa ni De Vera, kami ay nakikipagtulungan sa iba't ibang institusyon at sektor para masigurado ang bawat estudyante at anumang kanilang kondisyon ay makakatanggap ng wastong suporta at resources. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang isulong ang accessibility sa edukasyon sa bansa na magbibigay pag-asa sa maraming pamilya, estudyante na makamit nila ang kanilang pangarap sa kabila ng kanilang kapansanan. Nako, napakagandang balita na ito, partner. Ngayon, binigyan pugay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Filipino Paralympians na nagbigay ng karangalan sa bansa sa 2024 Paris Paralympics. Bawat isa sa kanila ay tumanggap ng 1 million pesos mula sa gobyerno. Oo, tama ka dyan, Maring Jenny. Talagang isang malaking pagpapakilala ito sa kanilang mga sakripisyo. Ayon sa Pangulo, ang mga Paralympians na ito ay tunay na inspirasyon sa lahat ng mga Pilipino. Ang kanilang dedikasyon at tiyaga ay hindi matatawaran. Ang mga nasabing atleta ay kinikilala sa kanilang kahanga-hangang pagganap sa mga Paralympics kasama sa pagdalo. Sa seremonya, si Philippine Sport Commission Chairman Richard Bachman na nagsabing ang kanilang tagumpay ay patunay na walang imposibleng pangarap kung tayo ay magtutulungan at magsisikap. Ang pagkikilala na ito ay bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na i-promote ang sports development at bigyan pansin ang mga atleta na may espesyal na pangangailangan. Sabi ni Pangulong Marcos, ang pamahalaan ay patuloy na magsusulong ng mga programa para sa lahat ng mga atleta upang makamit nila ang kanilang buong potensyal. Susunod, tungayan at pakinggan ang pulso ng bayan ng Axis Po sa pagbabalik ng Edu Access! Hey Mancha, mag-sunrocks ka nga. Nagbabalik ang Edu Access! atin ang tunghaya ng pulso ng bayan. I-access mo na, Lorenzo Dael. Nandito tayo ngayon sa Maynila para humingi ng mga opinion mula sa iba't ibang tao hinggil sa issue ng kawalan ng budget ng special education. Narito ang kanilang mga sagot. Meron naman po silang budget, but our government po is corrupt po. Mas okay po na mabigyan ng special financial para sa mga ganun. Kailangan nila po pagtutunan ng budget para maging pantay tayo sa lahat. Maliwanag na maraming tao ang tutol o hindi sumang-ayon sa isyong ito. Muli, ito si Florencio Daep, nag-a-access ng balita para sa Edu Access Tonight. Hindi dito natatapos ang pagbabalik. Samahan kami bukas para sa isa pang makabiluhang pagbabalik. Pagbabalita na ukol sa inklusibo at espesyal na edukasyon. Saan Muli, man? ako po si Papasa Mang. Ito po si Jeneline Mauricio. Ito po, si TV na sa kanan. Para sa Edu Access!